Samantala sa patuloy na pag-alboroto ng Bulkang Mayon, ilan pang komunidad ang nakaranas ng ashfall o pag-ulan ng abo. Hindi rin maiwasan ng ilang survivor ng pagputok noong 1993 na mag-alala at masariwa ang sinapit noong trahedya. Live mula sa Albay, nakatutok si Ian Cruz. Ian. Vicky, maghapong naging maulan dito sa Albay pero tuloy-tuloy pa rin ang aktibidad ng Bulkang Mayon. Kani-kanina lamang, Vicky, ay ilang minuto naming nakita yung tuktok ng bulkan na nagbababa na naman ng pyroclastic density current o yung tinatawag na uson. At kagabi ay nagpakita nga ng lakas ang bulkan sa tuloy-tuloy na pagdaloy ng uson. Mas malakas na banaag o crater glow ang ipinakita ng Bulkang Mayon kagabi. Gumuguhit din ang bumababang pyroclastic density current o uson mula sa bunganga ng bulkan. Tila hindi napapagod ang bulkan sa paglalabas ng pyroclastic materials na napaparami ang volume. Sa pagitan ng alas 10 hanggang bago maghating gabi, sumidhi ang pagbaba ng uson. Ikinamamangha pa ng mga nanonood na tao sa bahagi ng Daraga Albay. Kanina, paghapong hindi nakita ang bulkan dahil sa pag-ulan at makapal na ulap. Bandang 1:30 na nang magpasilip ito sa Legazpi City. Nakatira sa extended danger zone si Juan Agao na naka-alerto dahil sa pag-alboroto ng bulkan. Kanina, dinalaw niya ang cruise na marker na sagisag ng malagim na pagputok ng Mayon noong 1993. Tanaw po natin dito ang Bulkang Mayon at sa bandang doon pa ay marami pong mga residente dito ang nagtatanim ng gulay doon. At dito naman po sa di kalayuan, may isa pong marker dito na cruise. At ayon po sa mga taga rito, itong cruise na ito at itong pinaka-base niya, nandito po ang listahan ng mga nasawi noong 1993 eruption. At ang nababasa na lang po natin, may number 75 po dito na pangalan. So ibig sabihin ho, noong 1993 eruption, hindi po bababa sa 70 ang nasawi sa malakas na pagsabog ng Bulkang Mayon. Dalawang mahal sa buhay niya ang namatay ng mahagip ng uson mula sa bulkan na pumutok raw ng biglaan. Kaya hindi raw sila dadalawang isip na lumikas lalo't pasok ang bahay nila sa Matanag, Legazpi City sa extended danger zone. Halos hindi ko po matanggap kasi unang-una nag-uusap pa lang po kayo tapos bigla na lang mawawala. Bigla mo na lang malaman. Wala na pala. Yun po masakit. Ayon sa FIVOX, nananatili sa alert level 3 ang status ng bulkan. Kabilang sa mga aktibidad nito ang pagbuga ng lava dome na may pagguho at pamumuo ng lava flow. May 2 volcanic earthquakes, 72 rockfall events at nasa 100 pyroclastic density currents. Nasa 1,000 meters ang taas ng steaming ito at ang pagsingaw ay napapadpad sa kanluran, timog kanluran. Umabot naman sa 195 na tonelada ang inilabas na sulfur dioxide o asupre. Sa bayan ng Ginubatan, nakaranas ng ashfall ang barangay San Jose ng itimang lababo sa San Jose Elementary School dahil sa abo. Ilang mag-aaral din ang nakaranas ng hapdi sa mata at pangangati ng lalamunan dahil sa ashfall. Medyo po makati sa mata tapos makati po sa lalamunan. Nagmas po. Naamoy ko na asupre galing sa ano. Tapos medyo ako naano yung mata ko. Tila mantsa naman ang makikita sa trapal ng isang bahay punsod ng bumagsak na abo. Ayon sa mga residente, biglang dumilim ang paligid at umalingasaw ang amoy ng asupre sa lugar. Yung paligid dito, akala namin fog lang. Napuno siya ng halos zero visibility. Tapos nakita na lang namin yung sasakyan, yung mga dahon, meron ng mga abo. May nagulog konting abo. Pag nagulan, nawawala na naman. Pero sa kabila nito, nanatiling good ang kalidad ng hangin sa paligid ng Bulkang Mayon base sa pagsusuri ng DNR Environmental Management Bureau ng Bicol Region. The air quality is still good. It's within the air quality index. There's no alarm yet.
Vicky, nag-uulan man ay wala pa naman daw na mamataan na lahar flow doon sa bayan ng Kamalig, pero ayon sa kanilang alkalde, tuloy-tuloy ang monitoring para matiyak nga na walang mapapahamak. Inaasahan nga na may extend ang pananatili ng mga evacuees doon sa mga evacuation center, kaya magkakaroon ng mga communal gardens pero para mayroong makuhanan ng dagdag na pagkain at inaasahang maglalagay din ng paglalagakan ng kanilang mga livestock. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.